Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 octane with tri-action advantage for better engine protection versus standard fuels. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kayang-kaya, gin kapitan pa! Kayang-kaya, gin kapitan lang! Kayang-kaya mo, gin kapitan! Gin kapitan, kayang-kaya! Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Kayang-kaya mo yan! Drink responsibly. Walang press, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, punto, asintado, asintado. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pasok ang bawat kuro-kuro. Punto, asintado sa Radyo 5. 92.3 News FM. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as the Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Walang friend, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, punto, asintado, asintado. Alright, dire-diretso tayo. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa manta ko kayo naroroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Magandang umaga po. Araw po ng Martes, ika-20 ng Hunyo 2017. Kayo po ay nakatutok sa pinakamainit, pinakamatapang, siyempre, pinakakwela ring programa sa balat ng lupa. Ito po ang Punto Asintado, Erwin Tulfo po at your service all the way until 10 a.m. today. Doon sa mga bumibiyahe sa mga sandaling ito, nakatutok po sa atin sa Radyo 5. Welcome and good morning. Yung mga may hawak ng manibela, ingat-ingat. Ang mata ay dapat nasa kalsada. Lalo na yung mga UB Express natin. Hey, yung mga pampasahero, ha? Na mga sasakyan. Kasi pag may magandang chika bebs, doon nakatingin si driver. Hindi, biro lang. Magandang umaga po, magandang umaga. Siyempre, magandang umaga din yung mga nasa opisina na sa mga oras na ito. Yung mga kapapasok lang at yung mga papauwi pa lamang, welcome and good morning. Last but not the least, siyempre yung mga overseas workers po natin. Yung mga nasa Middle East, madaling araw po ngayon, nagtsatsaga, alas 2 na madaling araw, nakikinig sa atin, nakatutok. Yung mga nasa Amerika, alas 3 alas 4 ng hapon ngayon doon. Sa California, sa New York naman, alas 8 o alas 7 ng umaga ngayon dahil gabi doon. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi na ho tayo papaligoy-ligoy pa. Siksik at hitik na hitik ang ating programa ng mga issues ngayong umaga. Kung natatandaan po ninyo, pag-upo ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaagad niyang sinabi na ang Pilipinas daw ay magiging training at recruitment area ng mga terorista, lalo na ng ISIS. Ito po ay kinumpirma ng kamakailan ng Estados Unidos at ang sinasabi po ng US, yes,
ang Pilipinas ngayon ang bagong training at recruitment center ng mga ISIS terrorist group dyan sa Asia. Kung kaya medyo concerned po ang Amerika, kaya nga ay mga ayuda at mga tulong ay ibinibigay ho nila, ibinubuhos nila para masawata ho itong nangyayari ngayon. Ayan na nga yung example po mga kapatid, yung sa Marawi City na yan. Yung nangyayaring kaguluhan dyan ngayon. Yan nangyayaring Diyos ko po, mag-isang buwan na at mag-isang buwan na rin pinagdidibatihan ng sambayanan. Isang buwan na rin pinag-aawayan ng mga pamilya, magkakamag-anak, magkakapatid, Kongreso, Senado, Ehekutibo, Hudikatura, nag-aaway-away ho hinggil sa issue na yan. Pero alam nyo ho ba, sabi po ng Pangulong Duterte, susunod po siya sa anumang desisyon ng Korte Suprema. Kung sasabihin ng Korte Suprema, hindi na kailangan ng martial law at ito ay tapusin niya na. Ayon sa Pangulo, masama man ang kanyang loob pero susundin daw po niya ang Korte Suprema. No if, no but. Walang, kasi ganun, kasi ganito. Wala na raw. And which is, yun po talaga ang tama, mga kapatid. Kasi po, ang Korte Suprema po, ang kahuli-hulihang ikang sandigan ng bawat isa. Sila po yung mga interpreter, sila po ang may dunong dyan sa batas. Sila ang magsasabi kung tama o mali ang inyong interpretasyon sa batas. Initially, sabi po ng Korte Suprema ngayon, mukhang ang kinatigan ng Korte Suprema ang ilan. Ang ilan dyan, ayaw ko na magsalita. Baka naman ako, mabanata na naman. Diyos ko po. Matira na naman ako sa Facebook ng ilan. Sabihin ko na lang yung kinatigan ng Korte Suprema yung ilan. Na sinasabing hindi rebellion ang nangyari dyan sa Marawi, kundi terorismo. Kung titignan nyo mga kapatid, mas matindi nga po yung terorismo. Diyos ko po naman, ang terorista po walang habas kung pumatay. Nevertheless, sabi po ng Pangulo, because we are a country of laws. Tayo ay bansa ng mga batas. Kailangan sundin. Follow the leader po. Kung anong sinabi ng leader, sundin na lang ho natin. Huwag na ho natin questionin. I think siya lang ho may karapatan na questionin yan. Kasi magkakapareho naman sila ng Korte Suprema. Habang tayo mga ordinaryong mamayan, tayo mga chiwariwap lang, tumingin na lang tayo kung anong gagawin po ng pinuno, sundin natin. Kasi tingnan nyo nga, leader na nga ho yan, sabi susundin niya. Alam niyo po, yung mga batas, dahil alam naman ho natin ang Pangulo ay naging piskal din, abogado din ho yan. Nag-iisip po. Yan nga ang nakakatuwa. Dahil itong Pangulo na ito, di kagaya ng pinalitan niya, ay nag-iisip. Di kagaya ng pinalitan niya, tatanga-tanga. Anyway, isa pa sa pag-uusapan natin yan, narito na raw ang mga ISIS, ang Piliang Mindanao, ang kanilang training at recruitment center. Isa pang pag-uusapan natin mamaya mga kapatid ay hindi yan. Ang pag-uusapan natin ay patungkol po itong issue na itong mga maliliit po na minero. Ito po yung nabanggit na natin kahapon pero hindi ko na pag-usapan. Mga maliliit na minero sa Agusan del Sur nagre-reklamo. Ito po yung mga maliliit na minero. Tulad po ito ng mga minero doon sa Mount Diwalwal. Na alam niyo naman kung saan yung Mount Diwalwal na yan. Mga kapatid, nagre-reklamo po itong mga minero na to at sinasabi nila kinakawawa sila ng isang malaking minahan dyan. Ano ba minahan nito? Mamaya, oo. At masaklap pa, pinapatay umano ang ilang mga kasama nila. Diyos ko po naman. Panginoon ko. Mamaya ho, humihingi po ng tulong, humihingi po ng ayuda, sumisigaw po ng katarungan. Ibibigay po natin ang kanilang kailangan. Isa pang pag-uusapan, ihanda mo dyan yung palakpakan engineer. Ang Bureau of Customs daw for the 5th straight month ay
na-meet nila yung kanilang tax collection target. For the 5th straight month, simula po ng January hanggang ngayon, na-meet po ng customs yung kanilang target. Pwede naman pala, alam nyo mga kapatid, mga nakaraang administrasyon, hindi po nami-meet ng customs sa kanilang target. Laging sablay, nakaraang administrasyon at before that administration, panahon ni Gloria, nakamit sila ng ilan. Pero ang panahon ni Pinoy, Diyos ko pong pineapple bayan, wala talaga. As in zero. Yung pinangyayabang niya na tuwid na daan, hindi po matuwid. Kaya, paano? Paano tumuwid yun? Ang daming smuggler. At pagkatapos hindi makamit-kamit, ang yumayaman lang noon yung mga smuggler. Hindi nga nakakamit yung tax collection target. Hindi katulad nito. Wala nga tuwid na daan. Pero sinabi dyan ng Pangulo at sinabi ng commissioner niya, na si Commissioner Paeldon, ititigil na ang korupsyon dito sa customs. Tumigil nga. O ayan, resulta. Di namimit nila yung target ngayon, di ba? Dahil sa halip na napupunta ang pera sa bulsa ng smuggler, sa bulsa ng mga ilang kurakot na opisyal ng customs, napupunta na sa kaban ng bayan. Di namimit nila yung target, di ba? Mamaya po, mamaya. Pero ang tanong natin, anong formula ang ginagamit ni Commissioner Paeldon para ma-meet yung target? Kailangan po yan. Lingit po sa inyong kaalaman, doon sa mga hindi pa po nakakaalam, ang BIR at ang Bureau of Customs, ang dalawang pangunahing ahensya ng bansa na kumukolekta ng pera para maging national budget po natin. Isa po sa pag-uusapan natin, isa pang pag-uusapan natin, sa Bembang Kalembang. Ay tinatawagan ko itong Manila Traffic and Parking Bureau, ha. Alam nyo dyan sa Manila Harbor Center, sa may pier, nagkakatraffic dyan. Alam nyo kung bakit? Ay yung 4 lanes na C3, naging 2 na lang. Bakit? Ginawang parking lot ng mga truck na nag-aantay na makapasok sa pier. O yan naman po ang problema dyan. Kaya yung mga dumadaan dyan, umiiyak dahil sa traffic. At of course, idulog mo, bes. Dalawang kababayan natin, pawang may mga problema po sa abroad. Gusto nang umuwi. Ibibigay natin, tutugunan natin ang kanilang mga problema, ang kanilang mga katanungan. Kaya nga mga kapatid, umpisa pa lamang ho ito, umiinit pa lamang po itong ating programa. Huwag po kayong bibitiw, umpisa pa lamang ho tayo, alas 8:17. Abay magbe-break lamang ho tayo at sa ating pagbabalik, ito na, pag-uusapan na natin, hihimayin na natin yung mga issues. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Maria Lee, Nay, tapos na Arlene po ako Malinaw, maligo. Alexi Matutulog na Torreto, po ako. magandang umaga po. Naku, huwag. Basa pa ang buhok mo. Baka mabulag ka. Mrs., sabi-sabi lang yan. Basta mata, sa EO Executive Optical pumunta. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO Executive Optical. Love your eyes. Marilyn, good morning. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day at manalo. Ang dali-dali na maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 for the Easy 2 Lotto. At number 2 naman from 0 to 9 para sa 12 Best Lotto. Exciting prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpasumpik-sumpik pa. Sugod na sa Lotto Outlet at araw-araw. Let's play Lotto. Games can be played by those who are 18 years old and above. Mercury Drive celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to at hindi naman sila mga perfecto na tao. Pero ang punto de vista ko lamang po mga kapatid, whether we like it or not, we have to face it. We have to accept the fact the Supreme Court is Supreme Court. Ano po? When the Supreme Court says this, pag sinabi ng Supreme Court, ito yun ito yung tama Pwede kang kumontra, hindi kumontra, kundi pwede kang magtanong o mag-file ng motion for reconsideration. Nakataas-taas ang hukuman, sir, ito po ang pananaw namin. Pero sasabihin ulit ng Court Supreme, sir, hindi, ito ang pananaw namin.
Hindi mo po pwedeng questionin yun eh. Because sila po yung huling sandigan ng lahat. I know, masama po ang loob ninyo na bias ang Supreme Court. Mga tao lamang ho yan. Pero when the institution itself, yung buong institusyon na po ang magdesisyon, yung tinatawag na en banc, yung lahat po sila, at buto-butuhan ho yan, pag nanalo po yung nakakarami, ala ho tayo magagawa dyan. Kailangan po sumunod ng lahat. Dahil yan po ang nakalagay po sa ating batas. Na ang Supreme Court, ito yung trabaho niya. Ang hekutibo, ganito. Ang legislatura ay ganito. Hindi po natin pwedeng diktahan yan. We just have to follow. Tilag na ho ninyo, ang Pangulo, sabi ng Pangulo, susundin niya. Bagamat masama ang loob niya, kung anong desisyon ng Korte Suprema, susundin niya. Kaya ho tayo, gano'n na lang ho gagawin natin din. Siguro, naisip lang ng Pangulo, ayaw niyo magkawatak-watak ang ating bayan dahil lang sa lintik na dalawang katagan na yan, rebellion at saka terorismo. Tingnan ho ninyo, pamilya nag-aaway, magkasintahan, naghihiwalay dahil lamang dyan sa salitang terorismo at rebellion. Ano pinagkaiba? Kung titignan mo, halos pareho lang naman ho yan, di ho ba? Tama ho kayo. I mean, hindi ho kayo pwedeng kontrahin because may punto ho kayo. And I can feel how you feel. Na masama ang loob ninyo, na iba ang tingin ng Supreme Court, pero sila po kasi ang naatasan ng ating batas ng konstitusyon na tagapag-interpret. Ala ho tayo magagawa. Minsan may mga bagay-bagay po sa buhay natin na hindi po nasusunod. We just have to face the music and then try again, ika nga. Try and try. Alam ko ho yun, marami hong masama ang loob sa inyo, but taong magagawa. Ako, masama din ho ang loob ko. Iba rin po yung opinion ko, pero ito yung sinasabi ng Korte Suprema. Ang opinion nila, iba rin doon sa kay Manong Digong Duterte, kaya masama ang loob ng mama. Pero yung mama, walang magagawa dahil Korte Suprema ho yan. Kailangan ho nating sundin. We have to follow, ika nga. Because we are a land of laws. We are people that have to abide by the laws of the land. Kaya po nandyan yung mga batas na yan. Ang Korte Suprema po, sila po yung naghihimay. Sila po nag-i-interpret. Ano po? Kaya ang tingin nila, itong martial law ay mali. Dahil walang rebellion. Nakikita ng mga maestrado, walang rebellion doon. Terorismo lang. And so be it. Yun ang gagawin natin. Hindi ho natin mapipilit sila dahil sila po ay mga nag-aaral sa batas. Bagamat mga tao lang po ito, kaya naintindihan ko rin, hindi ho pwedeng magalit naman yung ilan dyan na mali daw yung mga pananaw ng mga Duterte followers. Karapatan din ho naman ninyo yun. Sabi ko nga from the very start, this is a democratic country, everybody can speak their opinion. Pwede na sabihin na kailang opinion. Alright? Marami hong bumabati ko sa atin, sinasabi, mali daw yung opinion ko. Pwede opinion lang ho kasi na nakakarami ho yun. Alright? Anyway, balik na ho tayo sa programa. 92.3 News FM. Action! Granted! Go ahead! That's what I want to hear. I'll get screen here. Bongo Asimpado. Alright mga kapatid, dire-diretso na po tayo. Oras natin 8:23. Tayo ay makibalita sa mga pangyayari ngayon. Diyan po sa Marawi City. Ito naman po kasi yung inaabangan ng lahat. Ano na, what's happening there? Nasa linya po si Brigadier General Gilbert Gapay, ang Deputy Commander po ng Eastern Mindanao Command. Magandang umaga po, General Gapay, sir. Good morning, Erwin, at good morning din sa ating mga tagapakinig. Alright, live ho tayo sa Radyo 5 and live din ho tayo mamaya-maya sa Action TV and live ho tayo sa Facebook. Napapanood po tayo all over the world. General, kumustahin ko lang, ano po ang, bagamat alam ko po, hindi nyo jurisdiction ito, operational, ika nga, ang operations po ng Marawi War ay nasa ilalim ng kamay ng West Mincom, pero maaring nabibigyan po kayo ng info. Ano na po ang latest doon, sir? I mean,
clearing up or mapping operations bagamat may mga pockets of resistance pa rin daw. Is this correct, General Gapay? Yes, Erwin, bagamat source ng Westminster yan, kami ay updated sa mga kaganapan doon dahil iniwasin na namin spillover, ito sa Eastern Mindanao area. So, based sa latest report, ng Western Mindanao Command, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtugis dito sa mga natitirang maute terrorist. Dito sa natitirang 4 na barangay dito sa Marawi. And yun, based sa kanilang assessment ay humihina na yung resistance. Opo. Hindi kagaya, hindi kasi lakas nung first 2 weeks ng bakbakan. Talagang grabe ang firepower na nasagupa ng ating mga tropa doon. Anong dahilan nito, sir? Bakit ganon? I mean, are they running away? Are they trying to escape now? Alam nila na they are losing this fight, kaya the only way is they have to get out. Yes, gano'n na nga, Erwin. At dahil ito'y we're now into the 4th week ng Marawi Rebellion, and ang assessment dyan is they're running low on their ammunition, logistics, then yung kanilang ginagalawan, yung kanilang mga strongholds, unti-unti na nating na-retake, Opo. And in fact, over the weekend, meron naman tayong na-retake ng mga key infrastructures buildings kung saan dito unang nakaposisyon yung kanilang mga snipers. And ito nga, yung nakuhanan ng meron tayo Shabu, ng mga file photo dyan. may na-report natin kahapon ay stronghold ito. It used to be a stronghold of the Maute terrorists na na-overan ng ating mga kasundaluhan. And yun nga, doon na-recover itong Shabu at mga armas. Alright. Sir, last 2 questions po before we go on a break. Alright. Sinasabi po kasi ngayon ng Korte Suprema, ito nga medyo ito ang problema ngayon. Ano po? Sa bagay, kayo po, meron po kayong Commander-in-Chief, ang Pangulo ho. Pero ang sinasabi kasi ng Korte Suprema ngayon na parang ang tingin nila, there is no rebellion in Marawi, it is terrorism. Entonces, hindi ito covered ng pagdeklara ng martial law. The President said naman he will abide, pero with a heavy heart. Kayo ho, sir, on the ground, kayo ho yung on the ground, nasa ground po needed po ba ang martial law talaga sa ngayon? Or hindi na kailangan, enough na yung firepower na AFP na lang will concentrate. Kasi iba po ang pananaw ng Korte Suprema. Iba rin ang pananaw ng mga supporters po ng Pangulo. Sabi naman po, although Ba't nawala yung litrato? sa view naman po namin ay ito pong pagdeklara ng martial law ay talagang nararapat. It is necessary. And it is also legal dahil it abides by the provisions of the Constitution Lagyan yung iba-ibang sa mga pagdeklara litrato, ng martial law. Marawi. At malaki po ang naitulong ng martial law pang ma-accelerate ang pagsugpo dito sa banta ng terorismo at rebellion dito sa Marawi. Ang isa pong feature nito, yung pong pag-issue ng arrest order ng ating martial law administrator, in which kung sa normal process po yan, medyo matatagalan po sa normal legal process natin. Kung mag-a-apply tayo ng mga search warrant, warrant of arrest sa mga faulty po natin. At sa pamamagitan nito, napapastak po at Lagyan nyo ng graphics dyan. yung pag-aresto at General Blanc and Blanc on the line. pagtugis Habang may dito sa mga litrato nito mga terorista na Maute ISIS group. Okay. Alright, sir. Panghuli na lamang po na katanungan. Without telling us exactly na ayoko naman magtanong at baka ma-pressure po ang mga tropa natin. Pero do you think po talaga ito ay wrapping up na itong operations dyan, itong giyera sa Marawi City? I will not ask for an timetable, but then all I'm going to ask you, General Gapa, is it wrapping up na po ba? Mapping up operations na lang po ba, sir? Actually, ito po yung
masasabi po natin, we're in the final phase ng Ayun. ating operasyon dyan Opo. sa Marawi, Opo. to quell yung Marawi Rebellion. At kasi po, hindi na po kasi lakas, yung Opo, talagang resistance ng first 2 weeks. Ang palagay po namin, we believe na pababa na po. Yung resistance is waning and they're running out of ammunition, they're running out of space, Opo. and yun nga po, they're left with the option of surrendering to the government forces or die holding their positions in sa Marawi. Alright. Sir, isa pang panghuli na lang talagang katanungan. The United States is saying na maging ang Pangulo, ito po yung kanyang sinasabi noon pa, pag-upo niya na papasukin tayo ng mga terorista, plano tayong pasukin, etc., kubin ng mga terorista. And the U.S. is finally confirming that there is such a thing. Mukhang ang Philippines nga ng Recruitment and Training Center ng ISIS sa Asia. Ano ho ang assessment nyo rito, sir? Bakit po gano'n? Ang tanong lang po natin, bakit po nagkaganon? Bakit Pilipinas ang plano nila? Bakit hindi sa Malaysia? Bakit hindi sa Indonesia? Ano bang meron ho sa atin at dito pumupunta itong mga terorista na ito, General Gapay? Okay, we will trace back the history of terrorism dito sa atin, Opo. Initially, ang focus niyan talaga ay nasa Indonesia, Malaysia. Alright. Dahil nandun po talaga yung mga masasabi nating terrorist cells dito sa Southeast Asia. Yes. But yun nga po, yung sa patuloy na pagtugis din ng kanya-kanyang government, Opo. yung government responses, Opo. naganap po ng mapupuntahan ito, itong mga terorista, at nakita nila yung potential dito sa Pilipinas. Dahil unang-una, meron po tayong local separatist movement, na yung nga po, mga Muslim din ito, and they were able to see yung to capitalize on religion, then distort their its implementation of interpretation of Islam towards terrorism and violent extremism. All right. So ito po yung nakita nila, parang pwede nating sakyan itong local separatist movement dito sa Pilipinas para makapag-recruit, then look for safe havens and even training areas. Okay. So at yung iba pong leader ng mga separatist movement doon ay pumayag naman na i-accommodate yung ibang mga foreign terrorists. At doon na po nag-umpisa yung Jemaah Islamiyah, yung Al-Qaeda nung araw. Hanggang yun na po, nakapagtanim sila ng seeds of violent extremism, radicalism dito sa ating bansa. Alright, well, maraming salamat po, Brigadier General Gilbert Gapay, Deputy Commander ng ISMINCOM. Sir, kung may pagkakataon pa kayo at bumisita po sa mga tropa natin ho dyan, muli po, paalalahanan niyo po sila na ang sambayanan po ay nalalangin, maging mga kababayan natin sa overseas, pinapanalangin po ating mga sundalo na iligtas sa kapahamakan at makauwi sila sa kanilang mga mahal sa buhay ng maayos at mahinahon, General Gapay. Opo, ipaprating po natin sa ating mga kasatuluhan at kapitan. Kami rin po, sir, opo, ang buong sambayan ay papasalamat po, I forgot. Kami ho'y nagpapasalamat, lahat naman ho siguro tayo, mula Apari hanggang Hulo, na nariyan po ang mga sundalo natin na nakikibagbakbakan. Kasi kung wala po siguro, baka narito na yan, maute na yan sa Metro Manila, narito na sa Ilocos, mabuti ho nakukontain pa sila dyan ng AFP at nakakatulog po tayong lahat na mahimbing sa gabi dahil habang ang mga sundalo natin 24/7 ay nakikipagbarilan sa mga terorista. Kaya pakisabi po, sir, maraming salamat po mula sa kaibuturan ng aming puso. Opo, umasa rin po ang ating buong sambayanan na ipagpapatuloy po ng ating mga kasundaluhan at kapulisan ang aming sinimplantong tungkulin at upang masupil na rin itong banta ng terorismo ng Maute ISIS Group sa lalong madaling panahon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin at pagsuporta sa amin. Alright, maraming salamat po, si General Gapay.
ng East Mincom or Eastern Mindanao Command, mga kapatid. Bueno. Ito pa ha, ito po ay espesyalista po ito. Dati po siyang general ng Philippine National Police. At ngayon po ay intelligence at defense expert at consultant po siya ng iba't ibang mga korporasyon, ng mga kumpanya. Ha? Walang iba kundi si retired General Buggy Mendoza Jr. ng Philippine National Police. Magandang umaga po, General Mendoza, sir. Magandang umaga din sa iyo, Erwin, at sa mga litigip. Alright, ang sabi po ng Pangulo, parang wala pong nakikinig noon sa Pangulong Duterte no sinabi niya pag-upo niya na itong Mindanao na ito, papasukin ng mga terorista, etc. Wala hong naniniwala dahil ang alam lang ho natin lahat is Abu Sayyaf, and then nandyan yung BIFF at saka yung MNLF. Without knowing way back, last year, na meron ngayon na magkakaroon itong tinasabi na Marawi siege, papasukin ng terorista, and they're really fighting. Kinumpirma na po ng US, I think few days ago, the United States is saying, yes, the Philippines is now, especially in Mindanao, is the training and recruitment center of ISIS. Hello, sir. Good morning. Hello, Erwin. Sorry, medyo choppy. Naka-cellphone ba kayo, sir? Hello? Oo. Sir? Itawagan niyo ulit. Oo, mobile pala si General. Kumpirmahin lang natin kasi ang sinasabi nga po mga kapatid ng Estados Unidos, so entonces tama po ang Pangulo. Noong una po, walang naniniwala at hindi po pinapakinggan ng Pangulo ng Kongreso at Senado at nakakala naghahalusinate ang Pangulo, pero ang Pangulo nakikita po niya siguro sa mga informations na available sa kanya dahil siya po ang Pangulo, nabibigyan siya ng mga information, advance info ng iba't ibang bansa, mga intelligence ng US, ng mga Europe. So, nadidisseminate po, napapanood po at nababasa po ng Pangulo itong mga intel reports na ito, kaya nasabi niya ho. Kaya nga, ito na nga, sinabi niya po ito, naalala ho ninyo, pag-upo niya, I think around November, December last year, sinasabi niya na ganito. Ito na nga ho ngayon. So, ang tanong natin, what to do? Anong gagawin natin ngayon? Ang Estados Unidos po, concerned ho sila. At, tumutulong na ho sila dito sa Marawi. Pero, ang tanong po natin, sapat ba ang tulong at anong klaseng tulong pa ba ang kailangan natin? Bukod sa mga eroplano, mga intelligence gathering, ano pa ba ang kailangan tulong? Kasi nga po, ang tanong ho ng karamihan niya, bakit? Bakit Pilipinas? Hindi naman tayo predominantly Muslim populated country. Hindi naman tayo Muslim na bansa. Tulad ng Malaysia, Indonesia, ay mas nakakarami ang mga Muslim dyan. Bakit tayo ngayon? Bakit? Ito ang tanong, okay? General Mendoza, ang tanong po natin, sabi ng US, narito na raw, training center, recruitment hub ang Pilipinas ng ISIS sa Asia. Ang tanong, bakit? Bakit ang Pilipinas? Hindi naman tayo Muslim country, General. Kasi ang pananaw natin dyan, ang Pilipinas, most especially yung Southern Philippines, ay mayroong existing homegrown na secessionist movement. Opo. At mayroong mga lokal din na mga jihadist groups. So, mayroong opportunity yung Islamic State na i-focus nila yung recruitment initiatives nila dyan. And at the same time, ang nature naman ng Mindanao ay at ang kabuuan ng bansa natin, Erwin, ay archipelagic. At saka napakahirap yung yung border control at saka susceptible po yung smuggling ng tao at war material sa ating bansa. Okay. So, ibig sabihin, sir, madali sila makapasok dahil mga isla tayo, sabog-sabog tayo, hindi kagaya ng Indonesia na isang mahabang isla lang sila, or Malaysia, isang malaking isla sila. Unlike sa atin, sabog-sabog, pwedeng pumasok kahit saang lugar. Correct ka dyan, Erwin, kasi napatunayan yan, mayroong bahagi po ng ating bansa, lalo na yung sinasabi nating Sulu
Sulawesi Seas, isang smuggling route po yan ng mga firearms at tao. No? Pero karamihan naman ng mga pumapasok na ISIS ngayon ay undercover, civilian, tourist, pumapasok din yan sa ating traditional borderline, yung sa immigration. Sa mga airport? Sa mga airport po, mga commercial planes yung mga ginagamit nila Sir, will you agree, sabi po ni Kurtz, na because the Philippines is the weakest in terms of defense among its Asian neighbors? Oh yes, I agree. Kasi kitang-kita naman if we will compare our defense capacity like with Malaysia o Indonesia o Thailand, Taiwan o Japan, we are lagging behind. Okay. Especially dito sa Southeast Asia frontier, Elvis. Ayun. So sir, finally, ano po, bilang defense expert po, intelligence expert, ito pinag-aralan ho ninyo at ito rin ho inyong trabaho, ano ho ang magandang gawin hindi lang ng gobyerno kundi ng bawat isa para kung hindi man natin mapigilan totally, mabawasan itong pagpasok ng mga teroristang grupo sa ating bayan? Ang una, ang nakikita ko dyan, magkaroon tayo dapat ng kapasidad sa strategic maritime security aspect. Alright. Sa tulong po ng ating mga coalition partners. Hindi ba sapat po yung, meron na raw po tayo mga ugnayan ng mga patrol-patrol ng Malaysia, Philippines, Indonesia, etc. Hindi pa ba sapat yun? Sa nakikita ko po, hindi pa sapat, kaya kinakailangan itaas po yung antas, yung standard ng cooperation, saka yung capacity building natin. At saka, we have our traditional main ally, yung US, na pwede siyang magbigay ng kaukulang hagbang o tulong, lalong-lalo na sa mga makabagong teknolohiya, yung mga advanced drone system, and at the same time yung mga hagbangin diyan sa mga coastal areas. Okay. All right, retired General Buggie Mendoza, Junior Intelligence and Defense Expert. Maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo, and long time no here, General Mendoza. Yes, mabuhay ka rin, Irwin. Thank you po. So long. Thank you. Ayan po si General Buggie Mendoza, Intelligence at Defense Expert. Dati po siyang sa PNP. So, agree po siya, kaya po tayo napapasok dahil mahina po ang ating depensa. Yan na naman po, papasok na naman dyan dahil kulang po ang budget. Kulang po ang pambili natin ng mga hardware, mga patrol boat, mga yung ganon, mga aircraft. At kulang din para sa recruitment ng mga sundalo natin. 120,000 plus lang po ang AFP natin. Magkasama na po dyan ang Army, Navy at Air Force. Iba naman po yung PNP. Kulang ho talaga. Ang ibang bansa, kalahating milyon, milyon. Ang China, 2 milyon. Tayo ho, kakapiranggot, 120,000. Siguro yung ang talagang makikipagbakbakal lang dyan, sabihin natin 75,000. Yung the rest po na 20,000 o 25,000 or 50,000 nasa opisina po yun. Anyway, mga kapatid, sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan pa rin ho natin yan. At saka tingnan natin yung itong pinag-uusapan na mainit na issue pa rin, martial law pa rin. Lahat po ng mga pahayagan, radyo, dyaryo, telebisyon, ito po ang pinag-uusapan. Bakit kanyo? Ito po yung hot topic Sa totoo lamang ho, mga kapatid, ako yung nagtanong-tanong kahapon Ang dami pong mga, Diyos ko po naman, opinion. Actually, dalawa lang naman po yan Either you are for martial law or ikaw ay ayaw mo ng martial law. Kasi ang tingin mo, wala namang problema sa Mindanao. Aminin ko, ang tingin ho ng mga supporters po ni Duterte ng gobyerno na ito, may problema sa Mindanao at kailangan ng martial law. Yung pumapayag sa martial law ay yung mga sumusuporta sa Pangulo. Yung hindi pumapayag ay doon sa kabila naman sila. So nahati po itong ating bayan for pro or con martial law. Yun lang yun.
Pro martial law ka ba? Kontra ka sa martial law. Yun ho yun. Pero mainit po hanggang sa mga hapagkainan, hanggang sa mga boardroom, maski na po sa mga OFW natin. Mga domestic helper, pinag-ausapan ito. Dalawa sila doon sa isang bahay. Mayroon po nag-message sa akin, kaaway niya na yung kaibigan niya dahil yung kaibigan niya kontra sa martial law. Dahil sabi raw ng kanyang mga magulang, masama martial law. Itong isa naman, pabor sa martial law. O di nag-away sila, magkaibigan sila. Napakalayo na nga nila, nasa Saudi na nag-away pa. 8:44 ng umaga, wag po kayong bibitayo sa ating pagbabalik. Pag-uusapan ho natin ito. Marami pa ho tayong pag-uusapan. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dalawa lang ho talaga yan eh. Either tama ho yun, pro or contra. Ako ho ay pro martial law. Karamihan ng taga Mindanao will say na payag ho sila sa martial law. Payag ho ako dahil alam ko ho I live there. Alright? Ngayon, yung mga kontra siguro, yung mga hindi nakatira doon, or yung mga magulang nila or kaanak nila is naging biktima ng martial law, kaya ayaw ho nila ng martial law. Alright? Pero itong issue ho na ito, talagang mainit po talaga ito. Kita mo nakarating na po sa Korte Suprema. Kita mo nagbabanggaan ng opinyon ng Pangulo at ng mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman, maging ng Senado at Kongreso. Parang nagkakaisa po ang ehekutibo at ang lehislatura. Ang ehekutibo, executive, which is the President, and then the Senate and Congress, nagkakasundo po sila because of the majority, ika nga ng botohan sa Senado at Kongreso. Pero the Supreme Court disagrees. Sinasabi ng mga mahistrado, hindi covered ang martial law dahil walang rebellion sa Mindanao, dahil walang invasion. Ito ang nakikita ng mga, hindi ko lang maisip. Wala naman ako, sa akin naman nagtatanong lang tayo, Nagtatanong lang bakit ang dami pong mga abogado sa Senado, ang dami pong mga abogado sa Kongreso, kasama na po ang Pangulo. Bakit iisa ang kanilang opinion? Pero yung mahistrado po natin, 13 ba yan? 16 na mahistrado ba yan? Bakit iba ang nakikita nila? That's the question. Kaya nga po. Pero, having said that, at the end of the day, we have to abide, ika nga. Masama man po. Alam ko, naintindihan ko, nababasa ko itong mga komento nyo ho rito. Bias ang Supreme Court, walang kwenta. Mga tao lang rin ho kasi yung mga yan, mga kapatid. Pero, we should still respect the institution. Kung hindi po yung mga nakaupo ngayon, kung hindi po yung mga tao, dahil hindi natin gusto, dahil appointed ni Pinoy yan, appointed sila ni Pinoy, yung ilan dyan, respetuhin ho natin ang institusyon. The institution itself, the Supreme Court. Hindi po pwedeng hindi natin respetuhin, mga kapatid Kasi sandigan ba yan? Sandigan po natin, huling sandigan na. Who knows, isang araw, kailangan natin ng tulong dyan. Pag tayo na demanda, yan po ang huling takbuhan natin para sila po ang magsasabi kung tayo may kasalanan o wala. Tayo may kinasuhan, wala tayong kasalanan, the Supreme Court will tell, wala kasalanan ito, pakawalan ninyo. They are the ones who will tell you that. Kaya hindi ho natin pwedeng pagalitan, kundinahin. Maaari po yung mga mahistrado, but not the institution itself. Kaya do not say po na Supreme Court, we hate the Supreme Court. Hindi po It's unfair kasi tagagalit ka sa institution. The institution, dapat nandyan yung respeto. Pero, magalit tayo, okay, doon sa mga tao, sa mga nakaupo. Pero not the institution. Kasi yung institution is doing its job. Ang problema lang, yung mga nakaupo, iba po yung opinion. Yun ho ang katanungan doon. Fair pa ba o bias na yung mga nakaupo ngayon ng mga mahistrado? Pero the Supreme Court is doing its job. Its job is to interpret laws. Yun ho yun Kaya di ho natin pwedeng pagalitan natin. Maaring magalit tayo sa mga nakaupo. Nakaupo na mahistrado. Ay nako ma'am, hindi po pwedeng palitan ho yan. Kasi po pwede ho yan impeachment. Kagaya po ng Chief Justice dati na ginawa ni Aquino.
Pero meron po silang retirement, ika nga age. Pag naupo na ho sila dyan, hindi pwedeng bawiin na palayasin po ng Pangulo, hindi ho. Kailangan ho tapusin nila dyan. Either mamatay sila or mag-retire sila. That's the only way. And you cannot just remove them. Exactly. I agree. Tama, Eugene. I agree with you. Yung pagalitan natin, mga bossing, mga tol, mga best, yun nakaupo. Pero not the institution itself. Because unfair po yun eh. It is the institution. We have to respect. Kahit hong di ho tayo sang-ayon, pinapatakbo po yan ng mga tao. And people make mistakes, mga kapatid. Don't forget that. Lahat ho tayo. Exactly. Dapat nga. Because nga tao sila, kaya napupolitika sila. Yung tingin po ng ilan nitong kababayan natin, napupolitika ang Supreme Court because yung mga tao na nakaupo. Siyempre, tao lang ho yun eh. Di ho ba? Di naman po yun mga robot na may damdami din ho yan. May tenga at may isipan na makikinig. Siguro yung mga input sa kanila ng kamag-anak o mga friends, mga kaklase dati sa School of Law, College of Law, o yung mga nag-appoint sa kanila, yung feedback, yun ho yun. I agree with you. I agree. Sabi ni Lucy Joko, yung opisina ng Korte Suprema ilipat sa Marawi. Easy, Roslyn, easy. Huwag naman ganun ipagdasal mamatay. Easy. Pare, may static yung kuha natin. Wala bang static dyan? Kaya mo si Edison. May static. Ay, sa speaker yata ito eh. Saan? Dito galing. Natin? Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I wanted. I can see here. Bongo Asintado. Bueno mga kapatid, dire-diretso pa ho tayo. Dito ho muna tayo habang tinatawagan po natin itong palasyo mga kapatid. Tungkol dito sa issue ng martial law at saka itong sinasabing terorismo. Ivy, tawagan mo si Justice Secretary or Salvador Secretary Panelo. Reaksyon naman ng Malacanang tungkol dyan sa sinasabi ngayon na yung ISIS narito na. At then at the same time, well, wala na tayo magagawa. We have to move on. Alam niyo ho mga kapatid, we really have to move on. Hindi ho natin po pwedeng uubusin ang oras natin by talking about martial law. Marami po pong problema yung ating bayan. Unless we really want to spend time, gugulin ho natin, ubusin natin ang oras dito sa issue na ito. What we can do siguro, we'll just have to pray ho siguro mga kapatid. And then, pag-usapan ho ito, marami pa po tayong dapat pag-usapan
at focus or channel our energy, our strength, our time sa mas marami pa pong mga issue tulad ng pasukan na ho ngayon, di ho ba? Siyempre, nandyan na naman yung saan huhugot si nanay, tatay. Mga pambaon na yan, mga pamatrikula na yan. Yan po yung mga, alright, sandali lang. O, di cambio muna tayo, IB. Pag-usapan muna natin. Ito po, mga kapatid, importante po ito. Habang busy po tayo at nakafocus tayo sa issue dyan po sa Marawi City, lingid po sa kaalaman natin na may mga kababayan tayo, yung mga small scale miner natin, yung mga maliliit na minero natin, nagdurusa sa kamay ng isang malaking mining company dyan po sa Agusan del Sur. Ito pong mga maliliit na miner natin, ito po wala po silang korporasyon. Bagkus sila, pamilya, si tatay, mga bata, ang ginagawa ay pupunta doon sa bukid o sa magkukutkot na lupa malapit sa ilog, maghahanap ng ginto. Kung meron man, kasing laki ng bigas, at pag nakakita ng kasing laki ng butil ng bigas, at kung meron man, ibibenta kagad sa palengke para pambili ng pagkain. Ito po yung livelihood nila. Diyan po sa may Agusan del Sur. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Miss Cielo Veloso. Ito po siya siya po yung tagapagsalita ng Small Scale Mining Association. May asosasyon sila. Magandang umaga po, Miss Cielo Veloso. Hello, Sir Erwin. Good morning po. Alright. Good morning. Okay, anong kumpanya ulit ito na sinasabing hinaharas kayo ng mga maliliit na mga minero dyan sa Agusan? Una po sa lahat, saang lugar po nga yung inyong pinagmiminahan ngayon, Ma'am Cielo? Sir, nasa Upper Coo po kami. Purok 9, Upper Coo, Consuelo, Buntawan, Agusan, po. Upper Coo? Upper Coo po. Okay. Purok 9, Upper Coo, Consuelo, Agusan del Sur. Upper Coo, okay. Alright. Anong kumpanya itong mining firm na sinasabi mong hinaharas ka, kinukumpis kayo mga gamit nyo na pangkutkot, yung ibang kababayan ninyo dyan, may mga nawawala na, at ang suspetsa nyo itong kumpanya na ito. Sino ba yan? Sa ngayon po, sir, ang pangalan po ng kumpanyang yan ay Pilsada Mining and Development Corporation po sa ilalim ng pamamahala ng kanilang presidente ni si Atty. Raul Villanueva. May-ari po yan ng isang retired colonel po, a certain Samuel Afdal po. Anong papel ni Colonel? Siya po yung may-ari, sir. May foreign counterpart po siya na isang Australian national po. Alright. Bukod po sa kinukumpis kayo mga gamit, ano pa po mga forms of harassment umano na sinasabi ho ninyo na inireklamo ninyo? Sa ngayon po, sir, mahigit isang taon na po kami hindi nakakapagmina po, sir, kasi hinaharang po nila yung mga ore stock po namin. Hindi pinapadaan sa checkpoint po. Yung mga? Ang mga stocks of ore po namin, sir, yung mga nakasakong stocks po. Yung mga nakasako na mga lupa na lilinisin pa lang, kikiskisin pa lang. Opo, dadalhin na po sana sa processing plant para maging ginto po. Hinaharang po nila, hindi po kami pinapadaan. Tapos yung mga tunnels at saka mga motor mills po namin, sir, pinapadlock po nila ngayon. Alright. Okay, ma'am, tinatawagan namin si DNR Secretary mismo, Roy Simato, kung hindi itong Regional Director nila ng Mines and Geosciences Bureau, para tanungin ho, siyempre, trabaho ho nila ito, kung ano ang may tutulong po nila. Sandali lang, ma'am, ha. Babalikan ka namin, ma'am, kasi magko-commercial ho muna kami. Pero hayaan niyo po, tinatawagan na po ni Ivy itong si Secretary Simato ng DNR or itong si Director Roger De Dios, ano po, Regional Director. O Ivy, yung mismong Mines and Geosciences Bureau sa Maynila, ang tawagan natin. Sige po, sandali lang po, Ma'am Cielo Veloso. Kasi kawawa naman, dapat niya siguro mas bigyang pansin at halaga ng gobyerno yung mga maliliit na yan. Yan ang mga mahihirap dyan eh. Alright, nasa linya na po si Director Roger De Dios, ang Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau
ng Region 13 or Agusan del Sur. Magandang umaga, Director De Dios. Magandang umaga po, Erwin, no? So, taka yung mga listeners natin. Oo. Nasa linya po namin, nandiyan pa ba, ipabalik mo ulit si Cielo Veloso. Ito po yung spokesperson ng Small Scale Mining Association dyan sa inyong lugar. Director, ano nangyayari dyan ngayon? Ano bang status? Wala na bang karapatang magmina itong mga small scale mining at dahil lang yung PhilSAGA na lang ang pwedeng magmina dyan sa lugar na yan? Pakipaliwanag po, sir. I really have no idea. Kaya po kami tumatawag para ma-explain ho ninyo sa amin. Para to be fair naman, Director. Go ahead. Actually, it's a long story, no, Erwin, regarding the case nila ni mga kasamahan sila sa COSMA, no? Okay. Small Scale Mining Association. Unfortunately, yung area nila is within the approved MPSA of PhilSAGA. Okay. So, ang nangyari, mataas na mahabang istorya. So, I was not here before. So, yung may right ngayon over the area is already the large-scale mining PhilSAGA company. Kaya tama lang ba yan kung piskahin yung mga ore nila, yung mga para mga nakasako na mga for refinement na mga ore nila, sir? Actually, during the time of Ma'am Gina, Secretary Gina Lopez, during her time, may medyo instruction from then Secretary. In fact, nagkausap na yung PhilSAGA at yung sa COSMA na yung mga yung mga stock nila subject for disposal will be endorsed to the Secretary for clearance. Okay. Kasi since wala na si Ma'am Gina, hindi naman kami authorized yung Regional Director to issue them the ore transport permit kasi yung COSMA, unfortunately, wala sila. Okay. So, ganito na lang siguro, Director De Dios, ang maganda siguro, mahirap naman pala makialam. Sinasabi mo na nasa kanilang permit ng PhilSAGA, ito yung miniminahan nila. Bakit po binigay yun? Hindi po ba parang open sa public? Yung parang Mount Diwalwal. Wala naman po talaga nagmamayari na isang malaking company. Actually, sabihin ko na lang, Erwin, may decision na yan sa korte na recognizing PhilSAGA as the rightful mining operator. Anong korte po? Regional Trial Court o nasa CA o sa SC na? Saan na po bang parang final decision. Final decision na. I see, so unfortunately, yung there was a decision before favoring COSMA, pero yun lang for compensation for damages. Compensation for damages. Okay. Wala pa po rito sa Karata. Kailan kayo ba bago pa lang dyan? O matagal na kayo dyan? Bago pa lang ko, Erwin, no? Bago ko lang last October. Saan kayo? 2015? Pero ngayon, na-inspect na ng opisina, yung tauhan ko, na-inspect na yung stock nila, then we'll endorse that matter to the central office. Alright. Okay. Sige po, Director Roger De Dios. Nako, maraming salamat po, sir. Okay. At magandang umaga. Mahirap naman na natin pakialaman ho yan. Yan ho nasa korte na. Nako, Miss Cielo Veloso, kung kayo ho'y nakikinig, may hayaan ho muna natin yung desisyon po ng korte dyan, ma'am. Ano po, mahirap po nga pakialaman ho natin yan. Hello, Ma'am Cielo? Hello, sir. Yes. Narinig ko na po yung panig ng gobyerno ng DNR. Yan po pala ay nasa korte na at may ruling na po ang korte, ma'am. Alaho kayong binigay na ruling ng korte. Mukhang pumapabor po ang korte with finality doon po sa malaking kumpanya. Sir, alam mo, sir, yung finality na sinasabi nila, sir, hindi naman yan case against us po. Kasi nung 2019... Ma'am, ganito na lang siguro po, ma'am. Mag-uusap na lang tayo sa opisina. Dalhin niyo po yung sinasabi niyong papel ng korte na hawak ko ninyo. At para naman kasi hindi tayo matatapos dito. Ano po? Miss Cielo Veloso, maraming salamat po, ma'am, at magandang umaga. Oras po natin 9:03 ng umaga sa ating pagbabalik. Tawagan mo, IB, itong Manila Traffic and Parking Bureau. Hindi ko alam kung ano ang trabaho ng mga ito. Kung ito ba ay nagkakamot lang ng kanilang mga eggs or coconut. Kung
bakit hinahayaan na lang maging matraffic yung C3 niya. Pagkalaki-laki ng pagkalawak-lawak ng kalsada niyan, biglang nagka-traffic. Tapos wala kang makitang traffic enforcer doon. Ginawang parking lot, Manila Traffic and Parking Bureau, ginawang parking lot yung C3 ng mga 16-wheeler, hoy. Ginawa yung kalsada na yan, Manila Parking and Traffic Bureau, hindi lamang para sa mga 16-wheeler yan. Ginawa yan para sa lahat, sa mga motorista rin. Baka akala nyo yan ginawa ng gobyerno, pinondohan ng gobyerno yan para sa kanila lang. Hoy, hindi hoy. Yan ay pinondohan para gamitin ng lahat ng mga tao na nakatira dyan sa Caloocan, Navotas, Manila. Nadaanan yan, imbis na dumaan pa ng EDSA, dyan na dadaan, pag galing ka ng Pasay, diretso ka dyan sa Ross Boulevard, mag-C3 ka para makarating ka ng Navotas, Caloocan. Correct ka dyan. Hindi yan ginawa para sa mga 16-wheeler lang, oy. Nagbayad din ako, may ambag din ako dyan sa buwis ko dyan. May ambag din yung mga motorista natin. Baka akala nyo para sa mga truck lang yan. Mamaya kayo, Manila Traffic and Parking Bureau. Kayo ang bebembangin ko at kakalembangin ngayong umaga. 9:05 ng umaga, dyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as the Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Mga kaibigan, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimple sa mukha. Ito ay ang Fungi na sabon. I repeat, Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tigyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Hindi lang yan. Ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob lang ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakahiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon mabibili sa Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, Generica at sa iba pang mga butika at supermarket sa inyong lugar. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 9:06 ng umaga. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Hinimok ni Senador Panfilo Lacson si Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil muna ang usapang pangkapayapaan sa Komunistang National Democratic Front. Yan ay matapos sa atakihin ng kanilang armed wing ng New People's Army ang isang police outpost sa Iloilo nitong linggo. Ayon kay Lacson, na chairman ng Senate Committee on Public Order, patunay daw ito na walang kontrol ng NDF sa ilang NPA units na sangkot sa mga pag-atake sa puwersa ng gobyerno. Kaya dapat daw tiyakin muna ng gobyerno kung tamang partido ba ang kanilang kinakausap. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, dapat daw ay hindi na nagtitiwala ang pamahalaan sa NDF dahil patuloy pa rin ang opensiba ng mga NPA sa kabila ng napagkasundo ang tigil putukan. Una nang tinawag ni Pangulong Duterte na oportunista ang mga NPA matapos ang pag-atake sa Iloilo. Hinamon rin niya ang rebeldeng grupo na patunayan ang kanilang sinasabi na sincero sila sa proseso para makamit ang kapayapaan. Sa ibang balita, umaasa ang Department of Health na bababa ng 15% ang bilang ng mga naninigarilyo bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 dahil sa inilunsad nilang anti-smoking campaign. Hinikayat ng DOH ang mga naninigarilyo, gayon din ang mga may kamag-anak o kaibigang lulong sa naturang bisyo na subukan ng kanilang pinakabagong anti-smoking initiative, ang DOH Quitline. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Ubial, layunin nito na mabigyan ng counseling at suporta ang mga nais na tumigil sa paninigarilyo. Tumawag lang daw sa 165-364 para matulungan ng isang smoker na mag-quit na sa kanyang bisyo.
maaari ring mag-text Gatas! ng katagang Stop Smoke Bawal ang at kape. isend ito sa 0929 Thank you, lovely chum, Roslyn Pesquiza. Nagtalaga daw ng 21 consular ang DOH at Lung Center of the Philippines Yes, para sa Christina pagtatawag sa mga Villanueva, nais Sialawama, mag-quit sa Neil paninigarilyo. Joins, Lucy Joko. Ang Philippine Standard Time, 9:08. Hindi, Bear Brand. Bear Brand! Sa Radyo 5, Archie Zapanta. Yani sa Asman, Mendoza, Kailanman, kapatid, Chona higit sa balita, Abarico, aksyon. Cindy Baldos. News Update. Pinainit pa ni Amang. Action News Update. Melvin Talain. Coco Life, the biggest Filipino-owned Johnny stock life Dain. Good morning, insurance company. Israel Oporto. GM ko. Abigail Rodrigo ba ito? Kirsten Han. Destiny Miles. Bravo! Food supplements for men. Destiny Miles, good morning! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo Alright, arangkada na sige. walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Tell me your dreams. I want to be an artist. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life! We're big on life! Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Pakita mo, ikanta mo, isayaw mo, ipagmalaki mo, isigaw mo! Kung ano ang gusto mo, piliin mo kung ano ka. Walang Dahil yan ang ano bang mahalaga. Talaba Milk? Hoy, Robic! Piliin mo Saan ko maging naman ikaw. napulot yan, Talaba Milk? Sanduay Select. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Sanduay Select. Drink responsibly. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Alright, dire-diretso tayo mga kabatid. 11 minutes after 9 o'clock. Dito ho muna tayo. Pag-usapan ho muna natin itong accomplishment ng Bureau of Customs daw. For the 5th straight month na meet na naman nila ang kanilang tax collection target. Sa pamumuno po yan ng kanilang komisyoner na si Customs Commissioner Nicanor Paeldon. Hindi po kasi ganun kadali mga kapatid. Kaya ho natin nababanggit ito. Natutuwa lang ho tayo. Because of the fact, nung mga nakaraang administrasyon, hirap na hirap po kahit sino ang maupo dyan na ma-meet yung kanilang target. Laging sinasabi, hindi namin na-meet yung target, hindi namin na-meet yung target. Eh, paano hindi mamimit ng target? Sukdulan ng mga korupsyon dyan at pagnanakaw. Ha? Dalawa-dalawa ang kalaban ng gobyerno dyan. Yung smuggler, at the same time, yung official mismo ng custom. Bakit kamo? Sa halip na ibigay yung koleksyon niya, ibigay sa kaban ng gobyerno, sa bulsa niya napupunta. Sa halip na magbayad ng tamang buwis yung lintik na smuggler, yung tax, ang ibibigay, kunwari yung tax si 1 million, ang gagawin ni smuggler, magbibigay na lang ng 300,000 piso. Di 700,000, talo na kagad ang gobyerno. Doon sa 300,000 piso, nakasave na si smuggler, tapos ibibigay ni smuggler doon kay kung kanino man yung opisyal ng customs,
ibibigay yung 300,000. Yung 300,000, 300 na lang nga, ilalagay pa sa bulsa niya. Entonces, walang kinikita ang gobyerno. At yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi namimit ang collection target noon. Nung ibang administrasyon pa. Yan ang reason bakit hindi namimit. Kasi sinasabi, hindi namin namimit ang target. Ang target ganito, ganon, ilang bilyon, ilang trilyon, ilang daang bilyon. Eh talagang hindi nyo mamimit ang target. Bakit kanyo? Eh nabubulsa kasi. At pumapayag yung mga dating opisyal ng customs dyan, na salip na magbayad ng buwis yung lintik na smuggler, ay areglo na lang. Ibinibigay yung areglo. Yung areglo naman, salip na ilagay sa kaba ng bayan, ilalagay sa bulsa. Ay nako. Ha? Mabuti pa, ihanda mo yung nakaredy ba dyan, yung salita ni Duterte, pinatunayan niya yan. Ha? Yan tungkol dyan sa corruption na yan. Ha? Mayroon yan eh. Hahanapin mo, doon sa ikalawang aklat niya, nabasa ko eh, doon sa ikalawang aklat niya yan, talata 19, versikulo 1 hanggang 10. Talata 19, versikulo 1 hanggang 10. At ito ang kanyang sinasabi sa unang aklat. Ito lang ang mapangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government. Tapos yan ay sinundan pa doon sa kanyang ikatlong aklat na sa chapter 11 verses 21 to 23. Ito ang sinasabi. I will make sure that there is no corruption. Kaya yan ang nagiging pamantayan ngayon ni Commissioner Nicanor Paildon. Hulihin, sibakin, i-freezer yung mga kawatan sa customs. Yung mga smuggler pinalayas. O di yung resulta ngayon. E pa pwede naman pala yung mga nakaraang administrasyon. Diretsahan na tayo, administrasyon ni Aquino. Lahat ng mga inupo na dyan, lintik na commissioner. Hindi man na-meet yung target. Kaya nangyari, nagkaroon tayo ng deficiency. May deficit tayo doon sa budget. Dahil itong Bureau of Customs, mga kapatid, para sa inyong kaalaman, yung mga hindi po nakakaalam pa, ang BIR ang pangunahing taga-kolekta ng buwis at number 1 contributor sa national budget natin ang Bureau of Internal Revenue. Pangalawa na dyan, yung Bureau of Customs. So kung kunwari, itong taon na ito, ang budget natin, ang nailan is 3 trillion, 3 trillion. Ang kailangan bunuin dyan ng BIR, halos mahigit 1 trillion. Ang Bureau of Customs sa pangalawa, mga 800 billion. Oh. Yung 1.2 trillion, bubunuin nyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kita. Pero kadalasan, nung panahon ni Pinoy, lagi tayong short. Hindi nakokolekta yung 3 trilyon. Sasabihin ng Kongreso, ang budget natin 3 trilyon for next year, para sa mga kalsada, infrastruktura. Paano mo ibigyan ng 3 trilyon kung ang kayang kolektahin lang 2 trilyon? Di may utang ka pa. At least kayo, nakikita natin na nakokolekta ng customs. I don't know sa BIR. Pero sa customs, na-meet nila yung target nila. Tama yung sinasabi. Sinabi ni Paildon noon, pag-upo niya, lilinisin ko itong customs. Aalisin ko ng mga smuggler. Huhulihin ko yung mga magdanakaw ng mga tauhan ko. True enough. After few months. Simula nitong January, February, March, April, May, June. Namimit nila yung target. Kumikita na ang gobyerno. Yan ang sinasabi. Kumikita na po ang gobyerno. If there's a will, there's a way ang sinasabi. Kung kung gusto, may pamamaraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ay yung dahilan noon, nilalagay lang sa bulsa ng mga hinayupak na opisyal. Yung para sa gobyerno, nilalagay sa bulsa. Ngayon, bawal na. Dahil yung nilagay niya dyan, si Paildo nagbabantay. Anyway, cambio po muna tayo mga kapatid, ha? Yung mga naghahanap ng gustong ma-high blood ngayong umaga, ito muna, nasa linya po ng ating telepono si Secretary Salvador Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin.
Alright, the United States is saying, sir, na nariyan na. Mukhang pinatutuhanan lang nila yung sinabi ni Manong Digong before, if you remember, and I remember no mga around October or August, September, October na nariyan yung Mindanao na yan, papasukin ng mga terorista at palanong pasukin. Eh yan ang napasok. Sinasabi ngayon ng Estados Unidos, kinoconfirm nila na, ang Mindanao ay ginagawang training at recruitment ground ng mga ISIS secretary. So, entonces, tama yung Pangulo. Sir, ngayon, ang tanong ko po, meron na po ba tayong mga planong naka-layout on how to drive away these forces, sir? Well, otherwise, lalabas natin yung plano natin. Naputol na. Oy, tawagin niyo ulit si Secretary at putol-putol si Secretary. Siya, sandali lang, tatawagan ka namin, hindi po maintindihan, pasensya na po. Gusto ko lamang pong tanungin, ito na nga, we are faced with this problem, ang mga terorista nariyan na. So what are we going to do about it? That is the question that needs to be answered. Ano po? Nariyan na yan, nariyan na yung problema. Ang tanong, ano solusyon? I'm sure, mga ang Pangulo po, last year pa niya sinabi niya, napapasukin tayo ng terorista yung marami pong hindi naniniwala. O ngayon, nariyan na nga yan. Ang tanong, ano ang solusyon? Nandiyan na ba si Secretary Panelo? Ang tanong, ano ang solusyon? Tama na ba, sapat na ba ang military operations? Gagamitan natin ang militar araw-araw? That is the question. O ano ba talaga? Kailangan pa natin ng ibang mga bagay, ng mga tulong ng ibang bansa, hindi lang ng Amerika, kundi ng ating mga kapitbahay. Definitely. Dahil yung mga yan, dyan naman manggagaling yan, mga Malaysia, mga Indonesia, mga kung saan yung mga galing yan eh. Yung mga intel report nila i-feed sa atin, ito yung itsura niya ni Abdul Jack. Ni Abdul Jack Cole. Ayan ang itsura niya. Ito si Nasser Marhum Sabik. Ayan ang itsura niya. Padalhan dapat tayo ng advance. Para diba, engineer? Para mahuli kagad sila Nasser Marhum Sabik at saka si Abdul Jack Cole. Para mahuli ka agad. At saka kaya aside from the US, kailangan din natin ng tulong. Garalgal po talaga, sabing gano'n, hindi na tayo maintindihan dito, Edson. Baka may problema. Yung dati mga baliktarin kaya natin ito. Ngayon, mga garalgal, hindi marinig, maingay. Anyway, mga kapatid, teka muna, ayusin lang natin ng konti. Ayan. Anyway, mga kapatid, ito, nasa linya na ulit si Secretary Salvador Panelo. Sir, so ang tanong po natin, nariyan na yan nariyan na yung problema, napasok na yung Mindanao ng mga terorista, ng mga ISIS, sinasabi ng US Recruitment Training Hub, ang Philippines, lalo na yung Mindanao, para sa mga ISIS sa Asia. So, is there a plan, operational plan to get rid of this enemies of the state? Well, definitely, Erwin, but we cannot be telegraphing our punches to the enemy. Of course. Papabayaan muna natin ang military natin dyan. Alright. But meron dyan, siyempre. Opo. Pero matagal na sinasabi ni Presidente Rama Katot, matagal niya na sinasabi na the ISIS are here. Okay. Wala naman naniniwala. Sir, saan nakukuha ng Pangulo ito na parang talagang before malaman ng AFP, ng media, etc., ng Senado, Kongreso, parang one step ahead, two steps ahead ang Pangulo natin. Is it because of the informations na available sa kanya na binibigyan din siya ng mga counterparts niya sa ibang bansa, binibigyan siya ng info? Is that what it is? Kasi nakita niya na ito. I remember around August, September, he was already talking about the terrorists will be here. And ito na nga, sinasabi ng US. Bakit ho alam niya? Why is that? Well, meron siya mga sources. Ever since I was marami siya. Diba tanda mo yung kay Laila de Lima doon? Paano niya nalaman ang involvement?
Alam mo, high-tech na tayo ngayon eh. There are many ways of getting to know what's behind anything happening on Earth. Okay, alright. Alright, pangalawang katanungan na Secretary, ang Pangulo po nilinaw na the other day na with heavy heart susundin niya ang desisyon ng Korte Suprema because it is the decision of the Supreme Court. Pero may sinabi din siya na itigil na rin siguro yung opensiba sa Marawi because that's what everybody wanted or want. Yes, ever since naman sinasabi niya na he follows the rule of law. As a lawyer, he does that. But sinabi niya rin na pag meron pa rin rebellion, mag-declare rin siya ng martial law. Ngayon. Which is a constitutional duty imposed on him by the Constitution. Pero what will happen to Marawi, sir? Yung nangyayari dyan ngayon, they're in the mapping up operations, ika nga sabi ng AFP kanina. Ay kung mapping out, ibig sabihin, medyo kontrolado mo na sitwasyon. Alright. Pero alam mo kasi ang magiging problema dyan, mapping out doon. Pero we've been saying na itong mga terrorista na rebel, Estados Unidos, they're all over Mindanao. So they can start another rebellion in any part of the country. Alright. Okay. So, ang trabaho ng Presidente, i-crush ang rebellion. So he would do it again. Okay. Yung sinasabi pong 60 days, ito ba, would you have any idea, sir, na kung ibababa na ba ng Pangulo ito, or antayin niya munang magpapalabas na ang Korte Suprema ng kanilang desisyon, or kusa ng ibababa ng Pangulo because he also said that ayon sa Konstitusyon, 60 days lamang. Pero the way I look at it, maging ang AFP, tuloy-tuloy po ang 1 month na ito, 30 days na po. Yung bakbakan dyan sa Marawi, baka ito'y abutin ng another 30 days na naman. Do you think the President has plans na i-extend ito hanggang sa 60th day, iantayin niya, or hindi na niya aantayin? Anong basa niyo rito, sir? Ano he said so himself. Sinabi niya repeatedly na kung siya ang masusunod, kung pwedeng 1 linggo lang, ibig niya na yan eh. Pero depende nga sa ground, kung anong naman sa anong proof, anong katotohanan doon. Kung kinakailangan palawigin, ibig siya sa armed forces. At yun ang minumungkahin niya. Hindi pa niya sinasabing makikinig lang siya sa intelligence report. Ang sinasabi niya, yung gaya ng Korte Suprema, ang Kongreso, makinig kayo dito sa mga sabihin. Hindi na nakakaalam. Hindi tayo. Wala tayo sa ground. Hindi kayo. Hindi niya sabihin. Hindi yung sinasabi niya na I will ignore Supreme Court, I will ignore Congress. At sinasabi niya, pakinggan niyo, bigyan niyo ng premium ang sinasabi ng mga ito. Bigyan niyo ng halaga kapag sila nakakaalam. Alright. Okay, maraming salamat po, Secretary Salvador Salpanelo. Magandang umaga po. Salamat, Erwin. Thank you. So, depende pa rin pala yan sa AFP, ano? Kung yung pagdeklara ng martial law ay babawiin na ng Pangulo, pero lumalabas to, mga kapatid. Gusto po ng mga supporters kasi na manundigong tuloy-tuloy lang yan. Maging na mga taga Mindanao, may mga kaibigan ho ako doon, may mga kamag-anak ho ako eh. Yan po ang sinasabi. Ako sa Metro Manila na ngayon, pero base po sa mga relatives ko dyan, mga nasa Davao, yung mga nasa Zamboanga, yung mga nasa Cagayan de Oro, they said it's okay. Yung mga kaklase pa po ako dyan sa elementary, mga nandyan sa mga basilan, they said it's okay. Sila naman po nakakaramdaman noon. Ang masaklap po kasi dito, mga kapatid, ang nagfa-file po kasi, ang nagre-reklamo, taga Metro Manila. Bakit hindi po natin hayaan magsalita kaya yung mga taga Mindanao? Ano po? Kasi sila naman po doon ang affected ho. Hindi naman ho tayo mga taga Metro Manila. Pansinin ho ninyo. Di ho ba yung mga nag-file po ng mga kontra sa martial law, yung mga taga Metro Manila, yung mga mambabatas naman po? Hindi naman po talaga taga Mindanao. Yung mga mambabatas sa Mindanao, hindi naman po kumukontra. Case in point po, si Congressman Alejano, hindi naman po yan taga Mindanao. Si Congressman Ed Lagman, sila po yung tinasabing Magnificent Seven. Taga saan po ba si Congressman Lagman? Hindi po ba taga Bicol? Si Congressman Bagilat, hindi po ba taga Mountain Province ho yan? O bakit hindi po yung mga
Sino pa bang mga nagreklamo po ng congressman? Yung 7 sila. Taga Metro Manila or Visayas po sila. Teka muna mga kapatid, 8928. Dito muna tayo ngayon kay Director Neil Estrella, ang Customs Intelligence and Investigation Service Chief. Magandang umaga, Director Estrella. Director Estrella, good morning. Hello sir, Erwin, magandang umaga sa iyo. At sa lahat ng mga nakikinig po sa iyong programa, pasensya na po kayo, medyo nagkataon lang na meron po tayong pagpupulong na ginagawa ngayon dito sa ating Bureau of Customs. Ako humihingi ng kapatawaran sir at nakaka-istorbo pero mabilisan lamang po ito. Kasi nabalitaan ko lamang for the 5th straight month simula ng January, namimit ng Bureau of Customs ang target nito na tax collection target na binigay na assignment ng Department of Finance. January, February, March, April, May, sunod-sunod na sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Nicanor Paeldon. Kung mga nakaraang administrasyon, hindi talaga ma-meet yung target yan dahil nga mga magnanakaw siguro dahil sa pagnanakaw. Pero ngayon, pangako po ni Paeldon nung umupo yan, lilinisin niya, papalayasin niya yung smuggler, sisibakin niya mga kawatan na opisyal, kaya yung mga dapat sa gobyerno na talaga napupunta ngayon at hindi na sa bulsa. Ito po ba yung formula na gamit ngayon ni Paeldon para makolekta yung tamang buwis dyan, Director? Erwin, sa tingin ko ang pinaka-epektibong formula rito yung nakapag-provide si Commissioner Paeldon ng tamang liderato. Alright. Yung leadership na matagal na siguro kailangan natin dito sa Bureau of Customs. Yung pong leadership na na-provide ng ating Commissioner ay sapat na po siguro yun at tumutugma doon po doon sa pangangailangan natin ngayon na yung kanyang mandate tutukan na makakolekta tayo. Kung hindi eksakto ron sa target natin, lagpasan pa natin. Kasi alam po niya yung pangangailangan ng ating bansa ngayon. Napakaraming proyekto ng ating mahal na Pangulo, ng ating gobyerno in general na dapat ustusan natin. At alam naman natin yung ating revenue collection dito, isa sa pinanggagalingan ng ating mga ginagastos dito sa ating pamahalaan. So, ang tingin ko yung the right formula rito, yung kooperasyon ng ating mga kawani ng Bureau of Customs na nakita natin na dahan-dahan talaga, hindi po natin to binigla kung saan tinimpla natin ng maayos, At ngayon nape-perfect na natin yung sistema at nakakasabay na yung ating mga kasamahan dito sa Bureau of Customs doon po sa leadership at mandate na pinoprovide po ni Commissioner Nicanor Paeldon. Okay, Director, congratulations din yung sunod-sunod na huli ng mga droga na hindi na nababalita yung karamihan pero hindi nyo na siguro ayaw nyo na kasi lagi na lang kayo nakakahuli. Pero congratulations, I've been hearing na tuloy-tuloy ang inyong paghuli ng mga mga drugs na nakakapasok dyan. At gayon din, yung mga smuggled na kokonti na lang daw nakakalusot po under your watch ng mga kontrabando, Director Estrella. Yes, Erwin, alam mo, nakakatuwa nga yun dahil talagang halos sunod-sunod itong malalaki nating successful operation. Alam mo, gusto kong pasalamatan dito yung ating publiko, kasi patuloy din yung pagdating sa atin ng mga magagandang impormasyon. Okay. Itong mga impormasyon to, yung mga tips na binibigay sa ating mga intelligence operatives, ito po yung ginagamit natin na basihan doon sa ating pagkakandak ng mga malalaking operasyon. At ito naman po, ang lagi po natin sinasaalang-alang dito, yung ating pong public interest. Katulad po nitong mga malaking nakuha natin ng mga malaking pagawaan po ng mga peking mga produkto. Magsimula sa mga sabon at lahat po ng halos gamit sa pang-araw-araw ng sa bahay natin ay halos nakita natin na counterfeit talaga. At mismo yung mga manufacturer nito nag-certify na counterfeit. Malaking bagay po ito na nabuwag natin to kasi piniperwisyo po yung ating kalusugan, piniperwisyo po yung ating mamayan, pati yung ekonomiya natin, mapiperwisyo po pagka napabayaan natin to. And again, gusto kong pasalamatan dito yung patuloy po na positibong pagtanggap sa atin ng publiko at pagbibigay nila ng mga impormasyon na ginagamit po natin sa ating intelligence operation. Erwin. Alright, Director Neil Estrella, Chief Customs Intelligence and Investigation Service. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Erwin, at magandang umaga rin po sa inyo lahat. Alright, dire-diretso tayo.
Ay, 9:33 ng umaga. Huwag po kayong bibitiw. Sandali lamang mga kapatid. Sandali lamang. May break lang ho tayo at sa ating pagbabalik, diretso na naman tayo ratsada sa ating mga kwentuhan. Wala pa ba? Ayaw pa bang sumagot itong Manila Parking and Traffic Bureau? Itong bembang kalembang natin at saka itong idulog mo, bes? Ay, nako. Sino bang hepe dyan? Sino? Nasa operation? Operation. Kung operation yung hepe ng Manila Traffic and Parking Bureau, bakit ba traffic pa rin? Lukuhin mong lelo mong panot. Anong nasa operation ka? Ang maganda dyan, sagutin mo yung telepono, hindi yung sasabihin mo na sa operation ka. Operation, lagi akong dumadaan dyan sa Maynila, ba't matraffic pa rin? Kung talagang ino-operate mo yan, dapat wala ng traffic dyan. Napaikot-ikot mo pa kami. Tigilan mo na nga yung mga kalukuhan ninyo dyan. Pati kami, paikot-ikotin pa ninyo. Diyos ko po naman. O Edson, sabi talaga ng mga tao, pangit daw itong sound natin. Static. Balik siguro tayo dun sa dating format natin. Mukhang hindi talaga uubra itong... Oo. Hindi, kasi pinalitan naman ng baterya ito eh. Mukhang okay naman. Walang problema rito eh. Malagay doon sa connection natin. Anyway, mga kapatid, oras po natin 9:35 in the morning. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa. Kasi yung dati, itong ginagamit natin itong dito sa Radyo 5 iPad, wala siyang problema. Itong ginamit natin yan, problema eh. Baka daw kami sa hindi. Pare, ganun na yan dati. Palitin kaya natin. Dito lang tayo mag-monitor. Dito tayo magla-live. Sige, sir. Kasi, Food supplements for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang pagsik mo! Available at Mercury Drugs. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang Amang, pinalitan mo naman baterya ito? Todo arangkada. Yung speaker, yung speaker? Bravo Food Supplement for Men. Bakit hindi pinalitan? Mercury Drug Nationwide. Speaker. Bukas. Ayan, sir. Pakinggan yung malapit. Maging malaya. Maging masaya. Pakita mo. Ikanta mo. Isayaw mo. Ipagmalaki mo. Isigaw mo! Kung ano ang gusto mo. Anyway, mga kapatid, yung mga pinupunto ko lang, ito, magalit na naman dyan, yung mga kontra sa martial law. Ang pinupunto lamang ho natin dito, bakit ho tayo magagalit na taga Metro Manila tayo? Bakit hindi taga Mindanao ang tanongin natin? Di ho ba? Bakit na naman din napalitan ng baterya ito? Bakit na naman ninyo napalitan ito? Ano yan? Bago to, sir. Anong bago? Kailan bago yan? Kahapon. Hindi pa sabi ko araw-araw palitan niya. Kaya pala nagagano. Di ba ever since talaga nag-static yan? Yes, sir. Oo nga. Wala na. 035. Ang Pungisol at Pungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Pungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon. News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 9:37 ng umaga. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Maghahain ng motion for reconsideration sa Department of Justice ang abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa kaugnay sa pag-downgrade ng kasong murder kina Police Superintendent Marvin Marcos at sa 10 pang kasamahan nitong pulis. Sina Marcos ang tinuturong pumatay kay Espinosa at sa kasamahan nitong inmate sa Baybay Provincial Jail sa Leyte noong nakaraang taon. Git ng abogado ng alkalde na si Attorney Leilani Villarmino. Nagulat sila sa pagbaba ng kaso na ngayon ay homicide na lang laban sa mga sangkot na pulis. Malinaw naman daw sa isinagawang Senate inquiry at investigasyon ng National Bureau of Investigation na pinlanong patayin ang alkalde. Gagawin daw ni Villarmino ang lahat ng legal na paraan para muling mabalik sa murder ang kaso laban kina Marcos at sa 10 pang kasamahan nito.
Sa ibang balita, naglabas ng pahayag ang Cebu Pacific kaugnay ng insidente noong Biyernes sa isa sa kanilang mga eroplano. Nabatikos ang airline matapos kumalat sa social media ang video ng mga pasaherong patungong Cebu na nagrereklamo sa sobrang init sa loob ng sasakyan. Isang pasahero rin ang di na kinaya ang init kaya tuluyang hinimatay. Ayon naman sa Cebu Pacific, na-delay ang paglipad ng eroplano nila patungong Cebu dahil sa debris na nakaharang sa runway. Agad naman daw nabigyan ng emergency assistance ang nahimatay na pasahero. Matapos din ma-report sa pamunuan ang mainit na temperatura sa loob ng eroplano, minabuti raw nila na ilipat na lang ng masasakyan ang lahat ng... Yan na nga yung sinasabi ko, okay? The problem is, yung mga tingnan ho ninyo, yung mga nagre-reklamo. Wala na static? Wala na, sir. Itong mga tao ko, ilang beses ko na sinabi na palitan ito araw-araw ng ayaw palitan eh. Narinig ko na Ito, sir, pero pa rin eh. Wala. Hindi, pinatay ko. Buksan mo nga. Sige pa. Fungitol Hotline, 0917-580-9035. Ang Fungitol ay mabibili ka. Mercury Drop, Top Bar Drop, TDP, Rose Pharmacy, Generic at iba pang mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungitol. If symptoms persist, consult your doctor. Kati-kati sa balat, dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha, Fungisol. Fungisol. Kaya huwag nang magdusa sa makating problema. Ilabas mo ito. Pinagkaikot-ikot kasi nila. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol, ang Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Ipakita mo, ikanta mo, isayaw mo, ipagmalaki mo, isigaw mo! Kung ano ang gusto mo, piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang Philippine Standard Time, 9:40 ng umaga. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, ifungisol mo. Pinatay natin, nag-airplane. Ang kating! Kati-kati sa balat, dulot ng fungi. Ifungisol mo! Gaya ng puni, anhan, hadhad, alikuak, at eksema. Ito ang masasabi ko. Ifungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili ka. Mercury Drop, Top Bar Drop, TDP, Rose Pharmacy, Generic at iba pang mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kati-kati sa balat, dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha, Fungisol. Fungisol. Kaya huwag nang magdusa sa makating problema gaya ng eksema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol, ang Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I wanted. I can see here. Bombo Asimpado. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Nasa linya po ng aming telepono ito. Naku, Diyos ko po na ako'y nahihiya na rito. Umaga, tanghali, hapon. Ito laging nariyan po para sa mga OFW. Walang iba kundi si Miss Josephine Tobia
Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josephine, good morning. Morning po sa inyo. Erwin Tulfo po ito, ma'am. Dito po tayo sa Radyo 5 sa TV5 naman, Ma'am Josie. Ilapit ko lamang po itong problema po na idulog mo, Bes. Dinulog po ng dalawang OFW natin. Si Delon Villegas, nasa Sabah, Malaysia po siya. Gusto po niyang umuwi ng Pilipinas, pero hindi po, kasi hindi sinusunod ng employer ang kontrata niya, ginawa niya lumayas sa employer. Tapos ay balita niya, pina-blacklist siya sa immigration. Natatakot na siya. Baka pag-uwi niya, sa airport pa lang, hulihin na siya dyan sa Malaysia. Ikalawa naman po, itong si Marian Escanio. Nasa Qatar naman. 2 months nang hindi po pinapasahod. Pinagtatrabaho din sa iba't ibang mga employer. 8 raw po ang kanyang employer ngayon. Pero yung sweldo, ganun pa rin. Kinuha na rin daw ang kanyang ikama, Ma'am Josie. Paano ho ito? Yes. Siguro yung sa unang-una, kailangan makakuha natin lahat ng informasyon tungkol sa Philippine Recruitment Agency nila, no? Opo. Para from there, i-follow up natin at pilitin natin, i-compel natin itong mga Philippine Recruitment Agency na i-check yung kanilang sitwasyon, pauwiin at saka ayusin yung money claims nila. Ako ay in-encourage ko itong mga OFWs na to. Pagka may contract violation, mag-file sila ng complaint against their agency kasi hindi dapat gano'n ang sitwasyon nila dun sa employment nila. Alright. At malaman rin natin yung kanilang foreign recruitment agency. Makukuha din natin siguro sa staff nyo, Mr. Erwin, yung contact number nito mga OFWs para ma-actionan ka agad. Bibigay po sa inyo ni Ivy of the Air, Ma'am Josie, itong dalawa, si Marian Escanio at saka Delon Villegas. Yes, ma'am. Ma'am, thank you ulit, ha. Sobrang daming salamat ulit. Okay. Anytime. Thank you po. Si Ma'am Josephine Tobiang, Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng Overseas Workers Welfare Administration. Oras po natin, 9:45 a.m. Wala pa ba? Anong may operation sila? Sino sumagot sa'yo? Admin, tawagin mo, kausapin ko yung admin na yan. Sino ba yung admin na yan? Kung hindi si Alcoresa, yung admin yung kung sinong staff nila doon. Para iparating lang doon sa hepe nila na si Dennis Alcoresa, na hepe ng Manila Parking and Traffic Bureau, na may problema dyan sa kanyang nasasakupan. Sasabihin ko lang naman, baka pwedeng padalhan niya ng tao para hulihin o tikitan yung mga 16-wheeler na truck na nakaparada dyan sa labas ng Manila Harbor Center. Dahil ito ang nagkukos ng traffic, Mr. Alcoresa, for your information. 2 beses na po akong dumaan dyan at 2 beses na traffic dyan. Bakit? 4 lanes yung C3 po na yan. C3 ang tawag dyan. Papunta rin sa Ross Boulevard, Parine. Okay? Ngayon, pag galing ka ng Maynila, mag-Ross Boulevard ka, diretso ka sa pier, iyan yung matutumbok mo, papunta ka ng Nabotas, pupunta ka ng Caloocan. Pagdakin mo, 4 lanes nagkaka-traffic, wala namang, hindi naman masyadong dumadaan dyan yung mga privately owned vehicle, ang mga dumadaan 16-wheeler, pero naman, Mr. Alcoresa naman, sir, yung kalsada na yan, hindi lang naman po para sa 16-wheeler ho yan. O, ayan na. Alright. Okay. Si Secretary ni Director Alcoresa, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Alright. Kayo po, Secretary ni Director Alcoresa. Opo. Parating niyo po sa kanya, ma'am, kasi 2 beses na akong dumaan dyan sa may C3. Alam niyo, C3, ano po? Ma'am. C3, opo. Sinusulat ko po. Okay, very good. Thank you, ma'am. Alright, dyan po sa may tapat ng Manila Harbor Center, yung papasok sa kanila sa Manila Harbor Center, Apo. Ang traffic dyan, ma'am, 4 lanes po yung kalsada, 4 lanes one way, 4 lanes southbound, 4 lanes northbound. Ma'am, hindi gumagalaw yung sasakyan ng ilang minuto, halos kalahating oras, dahil sa dami, 2 lane, inukupan na ng mga 16-wheeler, at doon nagpapahinga ng mga driver, nakataas pa ang mga paa sa manibela, sa mga bintana, yung pala, patay yung makina, tag-aantay sila, napapasukin sila. Ma'am, baka pwede pong sabihan si Mr. Dennis Alcoresa, pagpadala ng tao, tikitan ito mga truck na ito, ma'am. Diyos ko po, ginawa nilang parking lot yung C3 na yan. Apo.
We've been doing that. Sige po, sir. Naku, nung napadaan po ako nung alam niyo ba kung anong oras po? Banda pong 2:00 lang ng hapon, ma'am. Noong Sabado at saka 2:00 ng hapon nung Biyernes. Wala po ako nakitang tao doon, ma'am. I'm sorry, I'm sad to say that, ma'am. Pero wala po ako nakitang tao niyo roon. Sige po, makakarating po. Oo, pakisabihan na lang po, ano po. Dadaan po ulit ako sa C3, ma'am. Pag yun po nadaanan kung gano'n na naman, itatawag na naman ho ako sa inyo. Ano po? Alright. Hindi naman natin pwedeng pagalitan yun dahil wala naman siyang kinilaman. Siya lang daw ay sekretary ni Alcoreza. Pero Director Dennis Alcoreza, alam ko makakarating itong mensahe ko sa inyo. Pakilang, parang awa mo na. Kasi mamaya pag magbunganga na naman tayo dito, may mga magrereklamo na naman, sabihin na bastos ang bunganga, mura ng mura, etc. Pinipigilan ko po, tinetestingan ko ngayong araw na wag mo na magmura ng matindi, ano? Pero kung ito hindi mo pa rin masusolusyonan, Mr. Alcoreza, talagang bubungangaan kita bukas makalawa. Pag yung lugar na yun, binalikan ko at may mga reklamo pa rin sa atin. Alam mo yung nagre-reklamo po yung mga commuter Yung mga dumadaan doon, ginagawa pong shortcut, yung mga taga-Caloocan, pupunta po ng Pasay, Makati. Diyan po sila dumadaan sa C3, Mr. Alcoreza, for your information. Yung mga nag-opisina, yung mga nag-UUB Express, kaysa umikot pa sila, mag-EDSA sila, matraffic. Diyan sila dumadaan. Pero paano kung dadaan kung matraffic din ho dyan? Paano gawing alternate route dyan kung matraffic din yung C3 na yan, Mr. Alcoreza? Dahil nakaparada yung mga truck dyan. 2 lane, akala mo inuko pa? Bakit hindi ka kaya pumunta ro? Siguro hindi mo napapasyalan yan, kaya nagsasalita-salita ka dyan na ginagawa namin dyan, ino-operate namin. Anong ino-operate nyo dyan? Pumunta ka roon para makita mo. Hindi yung daldal ka lang, daldal pa kuya-kuya-kuy ka sa malamig mong tanggapan. Magsumikap ka, Alcoreza, para nang sa ganun hindi ka mapuna at mapagalitan. At pag napagalitan ka, may mga nakikinig na naman tayo, magsusumbong na naman, tetera na naman, si Tulfo, nagbunganga na naman. Paano hindi kayo bubunganga? Ano yung mali naman kayo? O kagaya niya, tatamad-tamad kayo dyan sa Manila Parking and Traffic Bureau. C3, ilang daang milyon ang ginastos ng gobyerno dyan. Oy, Mr. Alcoreza, hindi lang po para sa 16-wheeler yan. Yan ay para sa lahat ng mga motorista, pribado man o pampubliko, para magamit ng lahat, para maging alternate route yan, Mr. Alcoreza. Hindi yung matulog ka dyan at sasabihin mo, 16-wheeler. May mga dumadaan ng mga private vehicles yan, Mr. Alcoreza. Kung hindi mo kaya silang palayasin, ikaw lumayas na sa pwesto mo. Sample pa lang yan, Mr. Dennis Alcoreza. Babalik ko, dadaanan naman ako dyan, sisilipin ko talagang sasadyain ko, mga kapatid, kukunan ko ng video, kayo humusga. Kukunan ko ng video yung lugar na yan para makita ninyo yung sinasabi ko. Mariosep, maraming salamat, Jonalyn de la Cruz, pero paano ka naman hindi ma-high blood sa mga ganito? Kalsada yun 4 lanes papunta, 4 lanes pabalik, okay? Para ginawa yun ng gobyerno, para gamitin na lahat. Well, ginawa ng gobyerno yun para sa mga tao, hindi lang para sa 16-wheeler. Para sa mga UB Express, sa mga private Leon vehicle, yung mga nakatira sa Caloocan, para nagtatrabaho sa Makati, hindi na dadaan sa EDSA. May alternate route na sila. Ang gagawin nila, magsi-C3 sila, Ross Boulevard, tapos Buendia, or EDSA. Pero kung gano'n nagdaka-traffic yan, Alcoreza, ano pang silbi ng lintik na kalsada niya tinawag mong alternate route? Hoy! Huwag kang matulog sa pansitan, yung kalsada na yan, tama. Yung kalsada na yan para sa lahat, hindi para sa mga 16-wheeler na truck, mga container van. Para sa ating lahat yan. Sisilipin ko ulit yan na Dennis Alcoreza yung lugar na yan. Pag yan nadaanan ko matraffic, humanda ka. Maghanap ka na ng padrino, bahala nang may magalit na naman sa atin, sabihin niyo, bunganga natin, mura tayo ng mura. Wala na akong pakialam. Mali ka Huwag mo sabihin hindi kita binigyan ng warning, winarningan kita ngayon.
Pag yan ay nadaanan ko sa Webes, Biyernes, Lunes, makakatikim ka sa akin. Magalit na naman yung mga kung sino magalit na naman dyan. Mapunahin na naman tayo. Sabihin, mura tayo ng mura dito. Sasabihin na naman, bias tayo. Bias ako para sa tao. Hindi ako bias sa isang grupo. Talagang magagalit, papagalitan kita dahil yung mga commuter, yung mga motorista, nagrereklamo. Tsaka, Diyos ko po naman, daang milyon yung buwis dyan ang binuhos dyan. Pagkatapos, ilan lang makikinabang, yung mga truck lang makikinabang. Paano naman kami mga motorista? Huwag mo sabihin, hindi ka winarningan, Mr. Dennis Alcoreza, winarningan kita ngayon. Kapag yan, nadaanan ko bukas sa Makalawa, may matraffic pa rin. Bubungangaan kita. Maghanap ka na ng kakampi mo, mga trolls mo dyan at mag-wardi-wardi kayo dito sa Facebook. Wala akong pakialam. Magwala kayo, magpapangitin yung mga mukha nyo, mga angry bird. Wala akong pakialam. Maganda nga yun, ibig sabihin maraming nakikinig sa akin. Dumadami yung viewer ko, pati kayo mga galit. Salamat. Salamat at nag-aaksaya kayo ng oras. Yung mga kontra sa akin dyan, thank you very much. Natutuwa po ako. Magsalita kayo hanggang gusto ninyo. O tinitake note yung sinasabi nyo, pero nilalabas ko sa kabilang tenga. Kanya-kanya hong opinion tayo. Opinion ninyo yan, opinion ko rin ho ito. Paano ho, alam nga ba naman pakinggan ko opinion, mas kukunti ho kayo. Papakinggan ko yung opinion na mas nakakarami. Ganun ho tayo, democracy ho tayo, democratic country. Ito lang ho sasabihin ko ho, yung mga nagagalit. Marami din ho nagagalit sa atin. Pero wala ho tayo magagawa, mga bossing, mga opinion ko ho ito sinasabi. Kaya nakampihan mo si Duterte. Yun po yung utingin ho ng mas nakakarami, sir Ngayon kung mas nakakarami nagagalit na ho sa kanya, ito na ho tayo ngayon. Opinion ho natin yan. Ibig sabihin kung mas marami nang nagagalit, ibig sabihin mali na yung ginagawa ng gobyerno. Pero kung mas maraming pabor ngayon, ibig sabihin natutuwa pa yung taong bayan. Pero kung marami nung nabubuisit kay Duterte at ayaw na sa kanya, doon ho tayo. Mukhang mali na talaga. Pero as long as na marami pang sumusuporta sa kanya, doon ho muna tayo. Dahil sila po nagpanalo sa kanila di ho ba? Hindi naman ho sinasabing perfecto ang Pangulo. May mga pagkukulang. Ilan po sa mga pagkukulang. May mga ilang mga appointment niya dyan, mga appointees niya dyan, sablay. Nabanatan ko naman ho, di ho ba? Huwag ho tayong, Diyos ko po naman, relax na ho. Kayo magagalit na ang pinupunto ko lamang ho dito, trabaho ito. May trabaho ka dyan. Okay, sige. Trabaho mo po muna, trabahuin mo yan. Trabaho ko po muna, trabaho ko ito. Trabaho mo mag-drive dyan, mag-drive ka dyan. Trabaho mo mag-tricycle driver, tricycle driver ka dyan. Kanya-kanya ho tayong trabaho. Trabaho mo maging manager, maging vice president, trabahuin mo yan. Trabaho mo maging newscaster, mag-newscaster ka dyan. Ngayon, kung trabaho mo broadcaster ka, commentator ka, mag-komentaryo ka dyan. Ngayon, kung newscaster ka, huwag ka mag-komentaryo, di ba? Kaya nga ako bumitaw, hindi nga ako nag-newscaster Kaya nga nagpahinga tayo sa pagiging newscaster para pwede tayo maging commentator Pero kung newscaster ka, sabihin mo sa mga bossing, gusto ko maging komentarista rin ako. Ganun lang ako, kung ikaw ay tricycle driver, mag-drive ka ng tricycle. Kung ikaw ay jeepney driver, mag-drive ka ng jeep. Kung ikaw ay researcher, mag-research ka dyan. Kung ikaw ay engineer, sound engineer, mag-sound engineer ka dyan. Kung ikaw ay cameraman, mag-cameraman ka. Ganun lamang ho yun sa ating bayan. May tinatawag tayo na demokrasya, there's democracy. At huwag mong pag ikaw cameraman, ikaw maging sound engineer, magkakaletse-letse. Si engineer naman namin dito, magiging cameraman ito, magkahetot-hetot ang kuha naman yan. Pero kung may experience siya, kunwari cameraman siya, naging sound engineer, okay lang yun, switching. Pero kung ikaw wala ka naman talagang kinalaman sa trabaho na yan, susubukan mo yung trabaho na yan, patay tayo dyan. I agree ako sa Chester. Ay, salamat, Jess. Bueno, mga kapatid, 9:58, susunod na po, Bitag Live si Tolben. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Maraming salamat, mga kapatid!